استعين بي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ثم ما بعد أيها الإخوة, ito ang ikatlong pag-aaral natin o part 3 ng pag-aaral natin sa series on fiqh as-siyam. Yung mga talakayan patungkol sa mga issue na related sa pag-aayuno, na kung saan part ito ng paghahanda natin sa nalalapit na pagpasok ng buwan ng Ramadan, ang pinakamarangal na buwan sa loob ng isang taon, na kung saan isa ito sa pinaka mahalagang paraan ng pagsalubong ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan. Ang iba abala sa paggrocery, ang iba abala sa paghahanda kung ano ang kakainin nila, anong iinumin nila, anong ihahanda nila na pang sahur, na pang iftar sa buwan ng Ramadan. No. Subalit ang pinakamapalad ng tao, ang pinaka maswerteng tao ay kung sino yung tao na binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na mapaglaanan niya ng oras ang pag-aaral niya patungkol sa ahkam as-siyam. Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ipinahayag niya sa isang hadith, khairukum man ta'allama al-Qur'an, khairukum man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ang sino man sa inyo ang nais sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan, ay ipapaunawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol sa din. So kung gustong malaman ng isang tao kung mahal ba siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tingnan niya kung saan niya ginugugol yung panahon niya. Tingnan mo kung yung oras mo, nagagamit mo ba ito sa pagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa Islam? Kung nakikita mo na meron kang himma, meron kang determination, meron kang hilig sa pagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa ahkamul ibada, patungkol sa uh, pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto mong maitama yung paraan ng pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinaglalaanan mo ito ng oras, ay dapat na ipagpasalamat mo ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah hindi niya gagawing abala ang isang tao sa pagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa isang, kung hindi yung tao na mahal lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. May yuridillahu biha khairan yufaqihu fid din. So kahit na online class lang yung dadaluhan natin, at least uh, nabibigyan natin ng panahon ang pagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa tamang paraan. Natalakay natin last week ang patungkol sa isa sa mahalagang issue sa about Siyam, ang ugnayan ng Ramadan sa ibang mga haligi ng Islam. Isa sa binigyan natin ng emphasize dito, isa sa binigyan natin ng diin ng malawak ng pagpapaliwanag, yung alaka ng Siyam sa al-imanu billah, patungkol sa iman, patungkol sa akida. Ano yung ugnayan ng pag-aayuno sa Ramadan sa pagpapalakas ng akida ng iman ng isang tao. At sa pagkakataong ito, yul ikhwa, tatalakayin naman natin ang patungkol sa introduction sa ahkam as-siyam, pambungad patungkol sa mga alituntunin sa pag-aayuno sa Ramadan. Mahalagang malaman natin ang patungkol sa iba't ibang kategorya ng siyam, iba't ibang uri ng iba't ibang klase ng pag-aayuno. Dahil ang pag-fasting, hindi lang ito isang category, bagkus maraming klase ng pag-aayuno. Meron tayong pag-aayuno na wajib, dahil meron ding pag-aayuno na haram, hindi pwedeng mag-ayuno. Ganon din may pag-aayuno na sunnah, meron din pag-aayuno na makruh. Kailan maging wajib ang pag-aayuno, kailan siya maging haram, kailan siya maging sunnah, at kailan siya maging makruh.
Isa-isahin natin ito ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala. Una, magiging wajib ang pag-aayuno, kapag sumapit na ang buwan ng Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala maliwanag ang sinabi niya, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sino man sa inyo ang inabutan niya ang buwan ng Ramadan ay tungkulin niyang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Tungkulin ng sino mang inabutan niya ang buwan ng Ramadan ang mag-fasting siya, mag-ayuno siya sa buwan na ito. So maliwanag yan. Walang pagdududa na ang pag-aayuno sa Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi niya sa isang hadith, bunyal Islam ala khamsin. Islam ay nakatayo sa 5 haligi. Hindi magiging ganap ng Muslim ang isang tao maliban na lang kung gagampanan niya ang 5 haligi na ito. Kabilang sa 5 haligi ng Islam ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o sawmi Ramadan. So maliwanag na ang pag-aayuno sa Ramadan ay wajib. Tungkulin ito ng bawat Muslim na nandun sa kanya yung mga qualifications, yung mga shurut, al-wujub, mga katangian ng isang taong nararapat sa kanya mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ano yung mga qualification na yun? Ano yung mga requirements na yun? Yan inshallah ang tatalakayin natin sa susunod na pag-aaral natin. Hindi kayo mamaya inshallah kung may oras tayo. Kabilang sa wajib na pag-aayuno ay ang siyamul qada. Kapag ang isang tao may nakaligtaan siyang araw sa Ramadan, hindi niya napag-ayunuhan, may utang siya, ay wajib sa kanya na bayaran yun. Wajib yun. Kung ang utang mo ay wajib, wajib din ang pagbabayad nito. Halimbawa, dumating sa iyo ang Ramadan pagkatapos nagkasakit ka. O di kaya sa babae, dinatnan sila ng buwanang dalaw nila. So hindi sila nakapag-ayuno. Anong gagawin nila? Bayaran nila yun. Ano yung hatol sa araw na yun na pagbabayad nila? Ang hatol doon ay wajib siya. Wajib na bayaran yung utang ng isang tao na hindi nakapag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pangatlong sitwasyon na magiging wajib ang pag-ayuno sa Ramadan ay ang siyamu kafara. Ano ibig sabihin ng siyamu kafara? Mangyari ito, magiging wajib ang kafara kapag ang isang tao ay nakapag-violate, nakagawa siya ng isang violation na ang penalty sa kanya ay tungkulin niyang mag-ayuno. Kagaya ng isang taong nakipagtalik, sinadya niyang nakipagtalik sa araw ng Ramadan. At ang taong alam niya ng bawal makipagtalik sa araw ng Ramadan, pagkatapos ginawa pa rin niya, isa sa mga penalty niya para mapatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mag-ayuno siya sa loob ng 2 buwan na magkakasunod-sunod. Consistent yung pag-ayuno niya. Kapag naputol yun ng isang araw lang, nakaskip siya, babalik siya from the beginning. Magre-resume siya. Kailangan tuloy-tuloy. Yun ang required ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nakipagtalik sa araw ng Ramadan. Anong dalil nito? Ang dalil nito ay hadith na merong isang lalaki na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung lalaki na yun ay nag-worry siya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana tha'ira ash-sha'r yadribu sadrah. Nagsisi siya sa ginawa niya. Nakipagtalik siya sa asawa niya sa araw ng Ramadan. Kaya pagdating niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Rasulullah, halakt." Ya Rasulullah, sabi niya, nasira na ako. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ahlakak?" Ano sabi niya nakasira sa'yo? Sabi niya, "Waqa'tu ala zawjati fi nahari Ramadan." Nakipagtalik ako, sabi niya, sa asawa ko during the day ng Ramadan. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabi sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sum shahrayn mutatabi'in." Unang penalty na ipinataw sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi sa kanya, mag-fasting ka ng 2 buwan na magkakasunod-sunod. Qala wa hal fa'ala fi dhalika illa siyam. Sabi niya, Rasulullah,
Hindi ko kaya, sabi niya, na mag-ayuno ng 2 buwan ng sunod-sunod, kasi sabi niya, yun ang naging dahilan kung bakit, sabi niya, nakapag-violate ako sa Ramadan. Hindi ko, sabi niya, natiis. Hindi ko natiis, sabi niya, hindi makipagtalik sa asawa niya. Ah? So, kaya sabi niya, nahulog siya nakapag-violate siya sa Ramadan. So, ang sabi sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ah, qala fa'at'im 60 miskinan. Dahil doon, inutusan siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na gawin yung alternative. Ano yung alternative niya? Magpakain siya ng 60 mga miskin. Ang problema, ang lalaki na yun ay siya ang pinakamiskin sa village nila. Sabi niya, ya Rasulullah, ma bayna labatayha man huwa afqaru minni. Wala nang mas mahirap pa, sabi niya sa akin. Wala nang mas taong nangangailangan kumpara sa akin sa yung lugar namin. So dahil doon ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay, dahil may dumating sa kanya na nagbigay ng sadaka, sabi niya, kunin mo ito, sadaka ng tamar, na ipamigay mo sa amin, ikaw na mag-distribute. At yun yung naging kafara niya. Pero ang point dito, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, una niyang ipinataw sa taong naka-violate sa Ramadan, nakipagtalik siya sa araw ng Ramadan, ang unang kafara niya, ang unang pambura sa kasalanan niya ay ang mag-fasting siya ng 2 buwan na magkakasunod-sunod. Ang tawag doon ay kafara, ibig sabihin pambura sa kasalanan na nagawa ng tao during ng araw ng Ramadan. So yan ang dalil na wajib yung siyamu kafara. Ganon din, magiging wajib ang pag-aayuno sa araw ng Ramadan kapag ang tao ay nagnadar. Anong nadar? Nag-promise siya, nanumpa siya sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sinabi niya, lillahi alayya lillahi alayya sawmun in shafallahu maridi. Ako, sabi niya, ay nangangako, sumusumpa ako sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag gumaling, sabi niya, aking sakit, pinagaling ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakalabas ako ng hospital, nangangako ako, sabi niya, na mag-fasting ako, magpuasa ako. So, dahil sa nangako siya, nagagawa siya ng isang ibada, magiging wajib yun sa kanya. Magiging wajib sa kanya yung pag-fasting niya. Halimbawa, sasabihin niya, kung makapagtapos ako, sabi niya, sa college, o di kaya makapasang anak ko sa bar exam, o di kaya sa let exam, o di kaya sa board exam, mag-fasting ako. Mag-aalay ako sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-aayun. Magiging wajib sa kanya. Ang hukuman ng fasting na yun ay wajib kasi nanumpa siya sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat niyang tuparin yun. Nangako siya sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat yun ay i-fulfill niya. Dapat i-execute niya. Sa isang hadith, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu. Sino mang taong nangako, nagagawa ng isang pagsamba alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat niyang tuparin yung pangako niya na yun. Pangalawang kategorya ng pag-aayuno ay ang haram. Yung pag-aayuno na haram, bawal. Di pwede na mag-ayuno ka, kailan? Una't-una, Yawmul Eid, sa araw ng Eid. Dahil ang araw ng Eid, araw ng kainan. Bawal na mag-ayuno, haram. Di pwede na ang lahat ng taon nagsiselebrate ng Eid pagkatapos ikaw ay fasting ka. Dapat ay masaya ang bawat Muslim sa araw na yan. Dapat ay ang bawat isa ay na may makain sa araw na yan. Dahil ang araw na yan, araw ng Eid. Kaarawan ng mga Muslimin yan. Yan isa sa mga anniversary sa Islam. Ang araw ng Eid. Pangalawa, Ayyamut Tashriq. Ang 3 araw after ng Eidul Adha. Pinagbawal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pag-fasting 3 days after ng Eidul Adha. Kasi yun yung mga araw na doon kakatayin ng mga Muslimin. Doon nila kinakatay yung mga iaalay nila ng mga hayop alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakatay sila ng camel, ng baka, at saka ng kambing. So, walang fasting sa mga araw na yan. Bawal. Ganon din, isa sa kategory ng pag-aayuno
sa kategorya ng pag-aayuno ay ang siyam na sunna at saka makruh. Kailan magiging sunna, kailan magiging makruh? Magiging sunna ang pag-aayuno sa iba't ibang situation. Maraming mga sitwasyon na magiging sunna ang pag-aayuno. Una, sa araw ng Ashura. Anong Ashura? Ito yung ikasampung araw ng buwan ng Muharram. Yung first month ng Islamic calendar. Bakit tayo dapat na mag-ayuno? Bakit sunna na mag-ayuno ang mga Muslim sa araw ng Ashura? Kasi yun yung araw na niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa alayhi salam laban sa kapahamakan ni Fir'aun at ng mga sundalo niya. Yun yung araw na ang Allah subhanahu wa ta'ala niligtas niya ang Bani Israel laban sa kapahamakan ni Fir'aun, at dahil doon nag-ayuno ang Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagligtas niya sa mga alipin niyang mga mananampalataya. Ganon din ang Arafah Day. Pag-aayuno sa araw ng Arafah, may malaki itong kabutihan. Ito ang isa sa mga pinakamainam na pag-aayuno dahil sa magiging dahilan ito na mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan ng isang tao sa loob ng 2 taon. Ganon din na isa-isa sa mga the best day ng pag-aayuno ay yung araw ng Arafah. Ganon din ang kabilang sa mga sunna na siyam na pag-aayuno, ang 6 na araw after ng Ramadan, ang araw ng Shawwal. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal, pagkaannama sama ad-dahr. Sino mang taong nag-ayuno sa buwan ng Ramadan pagkatapos pinasundan pa niya ito ng 6 na araw pagkatapos ng Ramadan, ibig sabihin sa buwan ng Shawwal ay ang kabutihan niya, katumbas ito na para siyang nag-ayuno sa loob ng isang taon. Para siyang nag-ayuno sa loob ng isang taon. Ganon din ang alternate na siyam o yung tinatawag na siyamu Dawud. Mag-ayuno ngayon, pagkatapos bukas hindi, pagkatapos the other day ay mag-ayuno naman. Yun yung the best way of fasting. Pinaka mainam na paraan ng pag-aayuno, yung pag-aayuno ni Dawud alayhi salam. Alternate. Consistent yung pag-aayuno niya. Afdal siyam, siyamu Dawud. Ang pinaka-the best na pag-aayuno ay ang pag-aayuno ni Dawud, na isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ganon din kabilang sa mga sunna na pag-aayuno ay ang pag-aayuno sa araw ng Lunes at saka Huwebes, Monday at saka Thursday. At yan ang nakagisnan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan ang isa sa mga sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganon din kabilang sa mga sunna na pag-aayuno ay ang pag-aayuno ng 3 days every month. 3 araw sa bawat buwan. At ang pinakamainam ay ang itaon ito ng tao sa ika-13th, ika-14th at saka ika-15th day ng every Islamic calendar month. Hindi yung solar calendar, ibig sabihin lunar calendar. Yung ang pinagbabasehan ay ang buwan. Dahil yung 3 araw na ito yung tinatawag na ayyam al-bid, yung mga kabilugan ng buwan. Yung mga kabilugan ng buwan. So, mainam na mag-fasting ang isang tao sa mga araw na yun. Meron din tayong makruh na pag-aayuno. Ibig sabihin, hindi ka nais-nais yung pag-aayuno sa mga araw na ito. Kailan ito? Una't una sa araw ng Biyernes. Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, la yasumanna ahadukum yawm al-jum'ah illa yawman qablahu aw ba'dah. Rawahu al-Bukhari. Pinagbawal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o kumbaga diniscourage niya na mag-ayuno tayo sa araw ng Friday alone. Yung Friday ka lang mag-fasting, Rasul sallallahu alaihi wasallam diniscourage niya sa atin.
Maliban na lang kung nag-ayuno ka ng a day before tsaka o di kaya a day after. Limbawa, ngayong araw, ngayong Friday, nag-fasting ka, ang mainam mag-fasting ka a day after. Ibig sabihin bukas, Sabado di kaya a day before, araw ng Khamis, Thursday. Kabilang sa mga hindi ka nais-nais ng mga araw na mag-ayun ng tao ay yung sa araw lamang ng Sabado. Yung mag-fasting ka lang ng sunnah, sabi mo, every Saturday, mag-fasting ako for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede ang ganun. Maliban na lang kung mag-fasting ka ng a day before, di kaya a day after. Ang dalil nito, dalilu النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام hadith ni Abdullah ibn Busrin radiyallahu anhu kung saan sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yawm as-sabt. Huwag kayong mag-ayuno sa araw ng Sabado. Illa fima aftarada Allahu alaykum. Maliban na lamang sa mga ayuno na inubliga sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin yung kagaya ng Ramadan, kahit yung siyam al-qada. So, hindi pwede na ibukod tangi natin ang araw ng Sabado ng pag-aayuno. La tasumu yawm as-sabt. Kayong mag-ayuno sa araw lamang ng Sabado. Kabilang sa mga araw na hindi ka nais-nais na mag-ayuno, sawmud dahr. Sabihin yung habang buhay ka na lang mag-ayuno. May tao ganun. Tao na wala nang pangarap pa sa dunya, ayaw na nila na madisturbo yung pagsamba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto nila nagpa-fasting lang, nagpa-fasting. Kanina nga may nagtanong sa akin, sabi niya, anong hukuman ng yung buong buwan ng Sha'ban? A month before ng Ramadan, yung buwan natin ngayon ay sabi niya fasting lang siya. So may mga tao na mahilig mag-fasting, magaan sa kanila yon. May mga tao nang hilig mag-qiyamul layl, magbasa ng Quran. Hindi pare-pareho ang mga tao. Pero ipinagbawal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kahit pa gaano ka kasincere, kahit pa gaano ka ka-energetic sa pag-saum, sa pag-aayuno, hindi pwede na hindi ka na mag-stop sa pag-aayuno. Araw-araw, puro fasting. Pinagbawal yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kagaya nakasaad sa Sahih Bukhari na sinabi niya, la siyama man sama ad-dahr. So, maliwanag na ipinagbabawal dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mag-ayuno ng isang tao ng yawmud dahr. Tuloy-tuloy na ng pag-ayuno niya. Ganon din ang siyam al-wisal. Anong wisal? Kabilang sa mga hindi ka nais-nais na mga araw na paraan ng pag-aayuno ay yung hindi ka na mag-break ng fasting mo. Fasting ngayon, saka lang kakain after 3 days. Pinagbawal yung ganun. Hindi ka mag-sahur, hindi ka mag-iftar. La. Kahit pagano ka kalakas, kailangan mo mag-break ng fasting mo. Kailangan mo putulin yung fasting mo paglubog ng araw. Kahit tubig lang. Kahit tamar lang. Kahit dates lang. Ganon din isa sa mga di ka nais-nais na araw ng pag-aayuno, yawmush shak. Nakasaad sa isang hadith, man sama yawmush shak faqad asa Abul Qasim. Man asa al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Ang sino mang taong mag-aayuno sa yawmush shak, ito yung araw na malabo yung paningin ng mga tao sa buwan. Hindi nila malabo yung visual nila sa walang visibility sa pagtingin nila sa buwan. Malabo. So, yung araw na yun na walang nakakita ng buwan, tapos nag-ayuno ka, hindi yung pwede. Hindi yung kanais-nais na pag-aayuno dahil sa ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang taong nag-ayuno sa yawmush shak ay katunayang nilabag niya si Abul Qasim. Ito yung isa sa nickname ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganoon din kabilang sa mga araw na hindi ka nais-nais na mag-ayuno doon,
ang pag-aayuno ng babaeng walang pahintulot sa kanya ang mister niya. Bawal sa babae na mag-fasting samantalang ang asawa niya ay hindi sang-ayon sa kanya. Isa ito sa mga paraan na dapat ay ipakita ng babae dito ang paggalang niya sa mister niya. Di pwede na kahit pa gaano ka-religious ang babae, ay kailangan pa rin niya magpaalam sa mister niya kung siya ba ay papayagan niya na mag-sunna, mag-fasting ng sunna o hindi. Pero sa siyam na wajib, sa kagaya ng Ramadan, ay no need na magpaalam siya sa mister niya. Wajib silang mag-fasting silang dalawa. Pero yung babae na gusto niya mag-sunna lang, sa pag-fasting, kailangan niya muna kukuha ng pahintulot ng mister niya bago siya dapat na mag-ayuno. So yan mga kapatid sa Islam ang iba't ibang kategory ng pag-aayuno ng siyam. Dapat natin itong alamin nang sa ganun ay ma-distinguish natin kung ano yung saum na wajib, saum na haram, saum na sunna, at saka ang saum na makruh. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sana ay pagpalain niya tayong lahat. Sana hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maabutan natin ang buwan ng Ramadan. Lahat natin ay nasa maayos sa kalusugan, kasama ang ating mga magulang, kasama ang ating mga mahal sa buhay. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa pagdating ng buwan ng Ramadan ay pagkakaloob niya sa atin ang lahat ng dua natin. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na marami pang Ramadan ang darating sa buhay natin. Wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.